Ulo. Anak ko naman natin ha. Mga magsasaka sa mahihirap na komunidad ang madalas na unang nabibiktima dahil sa tuklaw ng kobra. Diyan na kayo, kumagat kayo. Nagpapaw natin sa lao. Tingnan pati. Ang Philippine Cobra kasi ang isa sa pinakamakamandag na kobra sa buong mundo. Pero, ano ang gagawin mo kung ang kobrang kinatatakutan mo ay mismong nasa loob ng iyong tahanan? Dalawang magsasaka kasi ang natuklaw ng isa sa pinakamakamandag na Philippine Cobra sa Camarines Norte. Ang buong kwento dito lamang sa aking channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na kagaya nito. Kung iyong ikukumpara sa lahat ng kobra sa buong mundo, ang Philippine Cobra na siguro ang isa sa pinaka nakamamatay. Sa Luzon lamang ito matatagpuan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang rehiyon ng Bicol ang may pinakamataas na bilang ng namatay sa tuklaw ng kobra. Ang problema, hindi na lang ito sa gubat matatagpuan. Sa isang bahay kasi na ito sa Bicol, may kobrang sumuot sa ilalim ng isang lababo. Kilala silang magaling na snake hunter. Sila ang madalas tinatawag ng mga taga Bicol kapag may nakikitang kobra sa kanilang lugar. May pangil at kukunan ng venom, dinadala po sa bureau. Kalaunan, nilalapitan na sila ng mga Chinese na naghahanap ng mga ahas na gagamitin daw sa panggagamot. Inibenta po namin sa mga Chinese. Sa isang linggo, minsan 2 beses ako nag-deliver sa kanya. Minsan po, 400, 500, ganon. Nagawa po nila yung tulad na sabi ko, may snake wine. Pero noong 2001, tumigil na sila sa panghuhuli ng mga ahas. Pinagbawal na kasi ito sa ilalim ng Philippine Wildlife Act. Katuwang na sila ngayon ng DENR sa pagre-rescue sa mga ahas. Lalo na kapag pumapasok na ito sa mga bahay at mga bakuran, mga bay, no? Daga ang pangunahing kinakain ng mga kobra. Ito ang dahilan kung bakit pumapasok na rin sa mga bahay ang mga kobra na ito. Kung nasaan ang daga, doon sila naglulungga. Kailangan lang po yung pag-iingat sa mga bahay, palayan. Biglang tumatawag, kaya nire-rescue po namin. Dahil sa galing at husay ng magkakapatid na ito sa panghuhuli ng makakamandag na ahas, marami ang gumagaya sa kanila. Pero, hindi lahat ay nagtatagumpay. Tulad niya ng tao na ito, mga bay, no, na naputol ang daliri dahil sa tuklaw ng kobra. Nakapulupot yung isa dito, yung buntot niya. Kaya pag ganyan ko, nahubot sa nagkontra. Hindi tulad ng ibang kobra, mga bay, no, neurotoxic ang venom ng Philippine Cobra. Diretso sa utak ang kamandag nito. At sa loob lamang ng isang oras, pwede kang maparilisa at mamatay kung walang anti-venom na maituturok sa kagat ng kobra. Ang problema, mga bayno, walang anti-venom sa ilang mga ospital na magsasalba sana sa kagat ng isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang Philippine Cobra. I've seen a lot of patients na namamatay na lang na may chance ng mabuhay ng anti-venom. At dahil nga kulang ang anti-venom sa ating bansa, umaasa na lang sa iba't ibang paraan ang mga magsasaka na natuklaw ng ahas, mga bayno. Bawal pala yung kasi yung ngipin ko po medyo may mga sira-sira na. Yung pala mas mabilis umano po yung venom nun eh. 10 palitong puspor nun. Pag doon papatamayin sa sugat niya. Sa datos ng Philippine Toxinology Society noong 2022, halos 6,000 ang natutuklaw ng kobra sa Pilipinas. Sa bilang na ito, mga bayno, mahigit 3,000 ang namatay.
Pero bakit nga ba may mga taong nakakaligtas sa tuklaw ng cobra at meron din namang namamatay? Dumidepende daw kasi ito mga bayno sa venom na pumapasok sa iyong katawan. Kapag kulang na ang pangil ng cobra, bababa ang posibilidad na may pasa ang kamandag mga bayno. They are not capable to deliver the venom. So yung venom kasi is through injecting. 2 fangs is nabali, they're not capable to deliver the venom. Mahalaga din ang first aid mga bayno kapag natuklaw ka ng isang ahas. Kung dito yung bite site, ginagawa namin, dito kami nagsisimula. Pwede pang mag-cause ng envenomation doon sa tao ng sumipsip ng venom. Noong November 2024 naman mga bayno, may 2 magsasaka na natuklaw ng cobra sa palayang ito. Nasaan nga ba ang lungga ng mga cobra? Kung mapapansin nyo mga bayno, medyo masukal sa bahaging ito. Hinala nila, dyan matatagpuan yung lungga ng cobra. Maya-maya lang, bumulaga sa kanila ang mga itlog ng cobra. At ilang hakbang lang, natagpuan nila ang lungga ng cobra. Halos nasa tapat lang ng palayan ang kanal na ito mga bayno. Kaya hinala nila, posibleng ito na nga ang nakatuklaw sa 2 magsasaka kamakailan lamang mga bay. Isusurrender nila ang ahas sa DENR pero para ligtas ang lahat, tinanggalan nila ito ng pangil ang nakuhang cobra mga bay. Kusa naman daw kasi itong tutubo makalipas lang ang 2 linggo. Ayon sa kanila mga bayno, ang pagkuha ng cobra sa lugar na ito ay hindi lamang sa kaligtasan ng mga magsasaka, kundi para din sa kaligtasan ng mga cobra. Akala nila ay tapos na ang kanilang misyon. Pero nung silipin nilang muli ang ilalim ng semento, tumambad sa kanila. Hindi lang pala isa kundi 2 ang cobra sa ilalim ng bato. At dahil nga nakasiksik sa sulok ang pangalawang cobra mga bayno, nahirapan sila sa pagkuha dito mga bay. Gaano man kalit ang butas, matagumpay nila na nahuli ang cobra. At dahil nga 2 magsasaka na ang natuklaw ng cobra sa lugar na ito mga bayno, mahalagang mailayo na ito sa mas ligtas na lugar. Napakadelikado ang ganitong gawain kaya wag na wag itong susubukang gayahin. Matapos nilang matanggalan ng pangil ang mga nahuling cobra, isusurrender nila ito sa DENR. Para ma-release sa mas ligtas na lugar mga bayno. Dahil tulad ng bawat nilalang, may karapatan din sila sa ligtas na tahanan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Hanggang sa muli, ito po si Tito Nobs at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel.